Carla Estrada nakatakdang magdemanda dahil dito. Ang lahat ng yan, but before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. And for today's video, ito na noong Feb 28, 2026, official na inanunsyo ni Caprice Cayetano at Lela Ford ang mga big winners ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0. Sa apat na edisyon ng Celebrity Collab, sila ang kinilalang mga nagwagi, sina Caprice bilang kapuso big winner at Lela bilang kapamilya big winner batay sa boto ng publiko at mga earn votes mula sa housemates. Ang selebrasyon ng tagumpay hindi agad naging payapa sa social media dahil sa pagiging anak ni Carla Estrada at nakatatandang kapatid ni Daniel Padilla, naging target ng ilang netizen si Lela. May mga nagko-comment na nanalo raw siya dahil sa koneksyon ng pamilya at hindi dahil sa sariling merit. Ito ang nagpasiklab ng mga bashers. Mga tao sa online na nagpahayag ng hindi magandang opinyon, insulto at pagdududa sa pagiging karapat-dapat ni Lela sa pagkapanalo. Dahil dito, hinarap ni Carla ang mga nagpapabagsak at nagpo-post ng mga negatibong komento laban sa anak niya. Sa isang mahabang post ng kanyang official Facebook page, diretsa niyang sinagot ang mga kritiko at hinamon ng publiko na maging patas at maunawain sa paghusga kay Lela. Si Carla ay nagsimula sa pag-amin na naiintindihan niya ang mga kanya-kanyang opinyon ng mga tao at normal na mataas ang emosyon sa isang kontrobersyal o mainit na debate. Ngunit giniit niya na hindi dapat mauwi sa personal na pag-atake at paninira ang diskusyon. Ayon sa kanya, I understand that everyone has their own interpretation of what's happened and emotion really run high. When we talk about something we all care about, but I also hope we can be fair for Lela, sabi niya. Dagdag pa ni Carla, kahit nabanggit ni Lela para sa ilang mga halagang task, hindi ito nagdepend loudly o nagpost ng malalaking paliwanag. Mas pinili raw nitong manahimik, magtrabaho ng maayos at hayaan ang mga kilos nito sa loob ng bahay ni Kuya ang magsalita para sa kanya. At sa isang sentrong punto ni Carla ay panawagan niya sa mga respeto at pangunawa kahit pa may mga di pagkakasundo sa opinyon tungkol sa performance o kakayahan ng sino man. Sa kanyang post, binigyan diin niya, I hereby healthy discussion is okay. Personal attacks are not. Let's choose understanding over judgment. Ito ay isang paalala na hindi dapat iwanan ang civil discourse at impersonal na mga argumento o hindi pagkakasundo. Bagamat may karapatan ng mga tao sa kanilang opinyon, may limitasyon ang pagpo-post ng mga komento, lalo na kung ito ay sumisira o nagpapadugo sa emosyon ng ibang tao, lalo na kung ito ay isang individual na kabataan pa lamang. Sa social media, maraming taong nagsalita laban sa panalo ni Lela. May mga nag-comment na nanalo raw siya dahil sa nepotismo, ang pagkakaroon ng impluensya dahil sa kanyang pamilya, lalo na ang pagiging kapatid ni Daniel Padilla at anak ni Carla Estrada. May iba namang nakapost na kung bakit raw hindi siya trending o hindi gaanong pinag-uusapan online, lalo na kumpara sa panalo ni Caprice Cayetano na mabilis nag-trend pagkatapos ng big night. Ang mga ganitong komentaryo ay nag-trigger ng negatibong reaksyon mula sa ibang netizen. Hindi lamang sa fans si Lela, kundi pati na rin sa mga neutral na mga tagapanood na naniniwala na dapat respeto at positibo ang mga talakayan at hindi puro batikos at pag-aatake. Iyon ang punto ni Carla sa kanyang paalala. Isang malaking bahagi ng diskusyon ang pagitan ng dalawang pananaw, panalo dahil sa merit at pag-akma. Maraming supporters o tagapanood ang naniniwalang na si Lela ay hindi nanalo dahil lamang sa kanyang koneksyon sa kanyang pamilya, kundi dahil na rin sa tunay daw niyang nagpapakita ng determinasyon, resilience, at positibong pakikipagrelasyon sa mga housemate sa loob ng PBB house. Ito ay isang hakbang para ipakita na kahit isa siyang nepo baby, sa ilang aspeto kaya niyang patunayan na isang individual ang sarili sa pamamagitan ng sariling gawa at karakter.
Pangalawa, sabi dito, panalo dahil sa koneksyon at publisidad. Sa kabilang banda naman ay may mga balakid na naniniwala ng pagkakaroon ng pamilya sa industriya ay nagbibigay visibility o advantage. Yun ang madalas sa dahilan kung bakit maraming netizen ang nag-express ng hindi magandang opinyon na parang predestined ang pagkapanalo. Ito rin ang pinuna ng ibang netizen dahil sa konteksto or konsepto ng nepotismo. Ang ganitong argumento ay hindi laging basta-basta batikos. Ito ay isang mas malalim na pagtingin sa dynamics ng entertainment industry at kung paano na-impluwensya ng pamilya, koneksyon at suportang tagahanga ang resulta ng isang kompetisyon. Sa huli, ang mensahe ni Carla Estrada ay hindi lang para sa depensa ng kanyang anak. Ito rin ay paalala sa lahat na may karapatan ng bawat isa sa kanilang opinyon. Hindi kasama ang magkakaroon ng healthy discussion or debate. Ngunit dapat iwasan ng personal attack, pang-insulto at pananakot. Ang pagrerespeto sa pagdamdami ng kapwa hindi nangangahulugang ang pagsang-ayon sa lahat ng opinyon, kundi pagpapanatili ng dignidad at pag-uusap. Ang pagpapayag ni Carla ay maaari ring tingin bilang paalala sa likod ng microchip votes. Trending topics at fan wars ay may tunay na tao, mga pamilya, damdamin at buhay, at hindi dapat basta ang masasakit na salita pa ang pumapaksa kapag may hindi pagkakasundo. So, ayon po sa issue na ito, talagang ina-expect, no, parang talagang inaasahan na po ng pamilya nitong si Lela at saka ni Carla Estrada ang pambabash na magaganap. Of course, katulad ng sinabi niya, may kanya-kanyang opinion ng lahat ng tao. May kanya-kanya silang bet sa loob ng bahay ni Kuya. Nagkataon lang na may mga taong hindi gusto si Lela bilang isang big winner. Siyempre, hindi po talaga may iwasan na ibintang na ito po ay may kinalaman sa pagiging nepo baby nga ni Miss Lela Ford. At sinasabi nila na pinagana daw di umano ni Miss Carla Estrada ang kanyang pera para po ipanalo ang kanyang anak na si Lela. Yun po yung sinasabi ng ilang mga bashers na hindi naman talaga napanood ng buo yung Pinoy Big Brother. Parang sila po ay dumidepende lang dun sa sasabihin ng ilang mga tao sa mga netizens sa social media. Kaya naman nakakapagsalita sila ng ganito. Mas uminit pang discussion ng makita ang 100% support ni Mr. Daniel Padilla sa kanyang kapatid na si Lela Ford na sa gabi ng big night, no, yung kung saan parang coronation night para po bigyang ng parangal ang nanalo, ay naroon nga si Mr. Daniel Padilla para suportahan ang kanyang kapatid na nai-issue noon na tila baga hindi niya suportado ang kanyang kapatid sa loob ng bahay ni Kuya. Ayon pa kay Mr. Daniel Padilla noon, ay nagdadalawang isip po sila kung talagang papayag ba siya na sumali ang kanyang kapatid. So isa rin sa mga talaga namang pumukaw sa atensyon ng mga netizen ang ilan sa mga hindi po malilimutan na mga komento mula sa mga netizen na talagang nag-trigger dito po kay Miss Carla Estrada na magsalita patungkol sa isyong ito. Isang komento mula sa mga netizen ang talaga namang nag-triggered para magalit si Miss Carla. Sabi niya, ganito kasiraulong taong ito, pinagsasabi niya, at dahil dyan hindi ko to palalagpasin dahil di ito katanggap-tanggap, sabi niya. At intayin mo ang balik sa'yo, initong pakiusap mo sa anak ko, siraulo ka. Kasi kung mapapansin po ninyo, sinabi po ng netizen na, Lela, remember, sabi niya gano'n, what Emans do. Alam naman po natin kung anong ginawa ni Eman, na anak po ni Mr. Kim, no? Kim Atienza. Alam po natin na parang tinake niya yung sarili niyang buhay. Parang dahil po sa pambabash, umaabot na sila sa ganong klase ng bashing na bagay na hindi po mapapalagpas nitong si Miss Carla Estrada. Kaya naman ayon sa kanya, gagawa po siya ng legal, no, na paraan para po makasuhan ito pong taong ito na nambabash sa kanyang anak. So antayin natin kung ano pong gagawin ni Miss Carla Estrada, no, kasi parang below the belt na yung paninira at pambabash sa kanyang anak, which is expected naman talaga dahil pinasok niya po yung mundo ng showbiz. Kaya talagang ina-expect ng lahat na talagang magaganap po lahat yan, diba? So, kayo po, anong nyo sa loobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, DarEds TV and DarEds channel. God bless everyone!